Yes, what's up mga boys? Maulan na Saturday. Ito pa rin as usual. Dito pa rin tayo sa backyard. And medyo maputik, pero kailangan natin gawin yung pagpapakain, morning. So, regular na duties na natin yan mga boys, no? So, tayo lang talaga, do it yourself yung ating sistema dito sa ating backyard. So, naka-cowboy hat tayo mga boys para at least safe, no? Siyempre, iwas sa sakit mga boys. Uulan, tapos uulan, iinit. So, kailangan protection pa rin. At sa pa mga boys, ang kailangan talaga natin i-monitor dahil nga maulan, lumalambot ang lupa, minsan talaga na nabubunot yung kanilang cord. So, nagkaroon ng bardagulan mga boys. Katabi niyang nasa cord, yung kagad ang kanyang sinayaw. Sinayaw? Nahigpit kasi sa YouTube. Pag nagsabi tayo kung ano man na medyo negative, hindi naman tayo, i-bibip naman tayo, bibip. Kaya sayaw na lang muna. Ito mga boys, flex ko lang yung ating naging palabas dun sa ating McLean hatch. Okay na sana. Maganda yung katawan niya. Bulto, bilog. Bibon kasi yung mga McLean. Sa 6 months niya, maganda na yung kanyang buntot. Maganda yung kanyang tsura, yung ulo niya, di ba? Ulo niya. Pikom na yung mata niya, orange tapos napapalibutan ng itim, no? Kaya lang mga bubos, ito nangyari niyan, no? May part itong yung left na leg niya. Yan, no? Makikita nyo, itong leg nito, pumasok doon sa magsimula ng hapon after siguro ng feeding doon sa kanyang kulungan. Tapos hanggang mag-umaga, hindi napansin, kaya ayun, nagkaroon ng deformity. So sayang siya, yan. So panigurado, hindi talaga siya magagamit na para sa anumang examination, Naka-cord ko lang din naman siya kasi pwede pa naman natin gawing maging breeder later on kung wala na tayong mahanap. Kasi hindi naman siguro ito imamana, di ba? Ano sa tingin nyo? Di ba yung mga injury na na-acquired after the birth, hindi naman yan namamana ng mga sisiyo. So, yun ang paniniwala ko mga boys, kaya naka-reserve lang siya. Naka-cord lang siya actually kasi nagaganda nga ako sa kanyang itsura. I-reserve ko lang din ito, if in case din natin gamitin, baka pwede natin ipa-hiram or ibigay na lang. Bali, yung nagdaang breeding season lang mga boys ako nag-try, yung talagang binubunot yung buntot, parang sabay-sabay, sa pag matured. So, yun nga, nakita ko nga yung resulta talagang effective talaga, na pagdating ng tamang panahon, mahaba yung lawit niya. Nakakapapugi talaga yung buntot ng manok. Siyempre, di ba? Yung mukha saka yung buntot, yung isa sa nagbibigay ng magandang itsura sa ating mga nokis. Mostly dito sa ating sa backyard, karaniwan na kung ano nagpapanalo, yun ang binabalik natin at ginagawa natin mga breeding materials. So ito yung pinakasulit na observation ko. Imagine 6 times winner yung ating naging broodcock. So sino naman hindi talaga mapapabilib at gagawing materials. Kaya lang nung ginawa nating materials at nagka-produce tayo ng 10, hindi nakapagkalahati yung talaga nagpanalo. Ito tingnan nyo mga boys, ito. Sabi kasi nung pinagkuhanan natin ng nokis na yon, mas dominant yung velcro na blood. Kaya tinatawag na lang natin na velcro yung broodcock na yon. Ito yung naging offspring niya. This is 2 years old, velcro na din. Pero yung mother niya ay roundhead na, pure roundhead na. So yun mga boys, So masasabi din natin na pag yung ating breeding materials talaga ay galing sa crosses, well, maganda kung dalawang crosses lang yon, two-way lang. But in terms of multiple na yung broodcock natin, may dalawang crosses na i-pair pa natin sa isang brood hen na galing din sa crosses, different crosses. Yung offspring nun, parang mahirap na din i-trace kung ano mas magdominant na blood.
minsan sa mga offspring niya, sa mga anak niya, iba-iba yung fighting ability, 'di ba? Iba-iba yung skills, iba-iba yung ability, no? Hindi rare mo makita na may duplication, yung parang isa ay katulad ng isa. Halos karamihan talaga ay iba-iba, may pagkakaiba doon sa kanilang mga characteristic at ability. Well, except siguro sa ano, sa physical appearances nila na malaki din ang pagkakaroon ng similarities nila sa kulay, sa itsura, no? Pagkakwentuhan lang naman natin. Yung mga naiiwan ko ditong mga Nokis, no, na hanggang sa ngayon, well, sa mga buyers natin na pumupunta dito, tinitry din natin ito na ano, mag magpakitang gilas siya. Kaya lang talagang siya yung naiiwan. Yun nga, kasi nga sabi ko sa inyo, 5 times muna siya. 5 times muna siyang iilag bago siya papasok. Di ba? Buti kung aabot pa siya ng 5 times sa kailag niya, paano kung hanggang sa 2 beses lang napuruhan, ano, hindi na makakapasok. So yun mga buboys, yung ating Velcro roundhead. Yan. Ganda ng katawan nito mga buboys. Katulad nga nito mga buboys, no, sa sinasabi ko kanina na, ano, na same yung bloodline nila. Pero dahil sa multiple yung process niya, may mga tendency hindi magkaka-parehas yung itsura, no? Same ng bloodline, Velcro din siya, pero tingnan mo yung lumabas niya, naka-straight comb siya. Although yung feathering niya, may magkakahalintulad, pero hindi ganun ka-sakto, no? Dahil nga sa multiple na process na bloodline na naka-infuse dun sa ating broodcock, minsan may lumalabas talagang ganito na hindi talaga kakaparehas yung kanilang itsura, no? So yun lang muna mga buboys, no? Mag-ingat tayo sa ganitong panahon, maulan. And as usual, kailangan natin i-perform yung ating responsibilidad. Rain or shine, kailangan natin tingnan, i-check, bigyan ng pagkain. Kasi wala naman talagang ibang gagawa. Unless na marami tayong pang-finance nating pambol na may gagawa para sa atin. Ito naman talaga yung pinakamasayang part na nagagampanan natin despite of all odds na na-experience natin sa ating backyard. And above all, syempre, we are making sure na yung ating alaga pa din ang isa sa pinaka-priority natin as backyard enthusiasts. So maraming salamat mga buboys, and see you again sa ating next video. And ingat. Push!